Hello sa inyong lahat. Okay, so my name po is Aljun Vilarido. So I'm a life coach, speaker sa present company na ginagawa ko ngayon. Okay, so ngayon po ang topic po natin ngayon is mga pangarap natin sa buhay. Paano po ba tayo, ano po ba yung mga basic na gagawin mo upang maisakatuparan or kung matutupad ba yung mga pinapangarap mo sa buhay? Ano ba yung mga basic? Kasi dapat pag may goal ka, pag may dream ka, ginagawan mo ito ng dream board upang maging guide mo, maging basihan mo kung nasa ang stage ka na or papalapit or papalayo ka ba sa pinapangarap mo. Okay? So ngayon, unang-una, ano ba yung mga dreams mo sa buhay? Okay? Kasi mostly naman po sa atin is halos para-parehas lang naman po ng pinapangarap sa buhay. Yung pangarap, yung practical na pinapangarap natin sa buhay, which is like for example, dream goals natin is magkaroon ng sariling house and lot, di ba? Bahay at lupa. Alam nga naman, bahay lang ang pangarap mo. Wala namang bahay na naka-floating lang, di ba? So kasama dyan yung lupa, yung pagtatayuan. At the same time, sasakyan. Bakit napaka-importante yan ng sasakyan? Kasi pag may sasakyan ka, may freedom ka. Anywhere gusto mong pumunta, makakapunta ka anytime. Okay? Siyempre, iba pa rin pag may sarili kang service. Okay? Bukod sa sasakyan, siyempre, ang goal natin din makapag-travels. Saan tayo magta-travel? Sa ibang bansa, sa Boracay, or saan mga destinasyon na gusto mong puntahan. So kasama din po yun sa mga travel, sa mga goals natin, yung travel goals. Kasi alangan naman, sabi pa nga ng mentor ko, alangan naman kung saan kay sinilang, doon ka rin mamamatay. Hindi mo man lang nakita kung gaano kaganda sa labas. Which is, sabi pa nga ng mentor ko, pag nakapag-travel ka, lalawak ang pagkaintindi mo kung gaano kaganda yung mundo. Diba? Bukod sa travel, business, magkaroon ng sariling negosyo or investments, di ba? Kasi dun mo kunin yung mga iba-iba mong fund para mapalago yung present money mo. Kasi pag wala ka nun, maghihirap ka, para kang parating may pandemic, okay? So dapat may business goals ka rin at sa mga investment goals. Like for example, bibili ka ng stocks, bibili ka ng shares, kasi pag meron ka nun, may freedom ka na. Yung tipong kahit nasa bahay ka lang, kikita ka. Bukod sa negosyong dream mo, savings. Kasi syempre, alam nga naman, may bahay ka nga, may sasakyan ka nga, wala ka namang savings. What if nasira sasakyan mo, nasunog bahay mo, wala ka nang pambili. Pero dapat may goal ka rin na savings na mas malaki pa sa halaga ng bahay at sasakyan mo, kasi at least pag nasira na wala, may pambili ka ulit. So kung eto yung mga goals mo sa buhay, okay, nasa magkano naman ito? Kasi dapat pag nag-goal ka, alam mo, nabi-visualize mo, realistic, at the same time alam mo kung magkano. Kasi kung hindi mo alam kung magkano, hindi mo alam kung magkano yung ipoprovide mong income, source of money para makuha lang yung mga goals mo. Like for example, presyohan po natin. Okay? Kasi sabi pa nga, libre mangarap, pero yung pangarap hindi libre. Okay? Binibili na. Okay? Libre lang ang mangarap, pero yung pinapangarap mo hindi libre. So in short, presyohan natin. Like for example, sabihin na lang po natin yung bahay mo nagkakahalaga ng 2 million. Actually yung 2 million po na bahay sa panahon ngayon is kung talagang dream na house, maliit po ang 2 million. Pero kung gusto mong panimula, magpapamilya ka, pwede na rin yung 2 million. Okay, kasi meron nga dyan mga bahay 300 million, 200 million. So ibig sabihin yung 2 million mo CR pa lang, diba? Hindi, joke lang. So sabihin na lang natin 2 million, yes, magkakaroon ka na ng bahay at least. Maganda-ganda na rin, may house and lot ka na yan. Sasakyan mo, magkano ba sasakyan ngayon? Like for example, SUV pang pamilya. Kung bibili ka ng sasakyan, yung diretso na pang pamilya. So pang pamilya ngayon na sasakyan, like for example, Fortuner, mga SUVs, accumulated ngayon nagkakahalaga ng almost 2 million na. Mahal na rin kasi ngayon yung sasakyan. Let's say 2 million. Travels mo, saan ka magta-travel? Around the world. Gusto mo punta ng Disneyland, Hong Kong, diba, Dubai, diba? Ang pag-iing ibang bansa, dapat ang goal mo na mag-ibang bansa hindi para magtrabaho. Kasi ako pangarap ko din makapag-abroad, pero ang pangarap ko mag-abroad hindi para magtrabaho kundi para mamasyal. Dapat yun ang goal mo, kasama pamilya mo, kasama mga mahal mo sa buhay. Sabihin na travels mo sa buong buhay mo, pag-ipunan mo, let's say 1 million, makakarating ka na rin ng medyo madami-daming bansa niyan. Okay? Business mo, investment, kasi mahirap naman, puro ka lang gastos, walang papasok na pera. Pag nabubus pera mo, wala ka ng pera. So dapat yung pera mo, kahit gumagastos ka, nagro-rotate pa rin, di ba? May pumapasok pa rin na pera. It's either magtayo ka ng sarili mong business, or bili ka ng mga stocks, bili ka ng shares.
bili ka ng investment, 'di ba? Self or tinatawag naming disciplinary savings, yung tipong nagbabayad ka pero nag-i-invest ka. For example, sa bank, 'di ba? So obligado kang magbayad kasi obligado kang nakakapag-ipon. Kasi pag mag-iipon ka lang sa bahay mo, trust me, mas malaki pa chance na makapagtamaan ka ng kidlat kaysa makapag-ipon ka pag mag-ipon ka lang sa bahay nyo. Imposible yun. Dapat sa bank or investment, bibili ka ng investment. Bukod sa investment, syempre savings. Kasi pag nawala bahay mo, nawala kotse mo, wala kang pang travel or malugi ka sa negosyo, at least may savings ka pa na pwedeng panimula ulit. Dapat mas malaki yung savings mo compare sa halaga ng bahay mo, halaga ng kotse mo, kasi at least meron kang pang tapal. Okay, so let's for example, yan yung mga presyo ng dreams mo, ng goals mo sa buhay. Just try to imagine kung i-add po natin lahat yan. Kanina nilagyan natin ng presyo, i-add po natin lahat yan, nagkakahalaga niya ng almost 10 million pesos. Ulitin ko po 10 million pesos. So ngayon, kung ang pangarap mo, ang dreams mo, ang goals natin is nagkakahalaga ng 10 million, ngayon pa lang mag-isip ka, paano ka makaka-accumulate, paano mo kaya may provide or paano ka kikita or makakapag-save or makakapag-fund ng 10 million para mabili ang dream at goals mo sa buhay. Okay? So paano ka makakaroon ng 10 million? Let's say 10 million ang pangarap mo kasi yan ang halaga ng mga tinotal natin kanina. Let's for example 10 million. So kung ano ngayon, tanongin mo sarili, ano ba yung ginagawa mo ngayon na pwedeng magkaroon ka ng 10 million? Diba? Nagnegosyo ka ba? Nasa sports ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Or let's say nagtatrabaho ka sa panahon ngayon or kumikita ka. For example, nagtrabaho ka. Basic, pag-usapan natin, magkakaiba-iba po ang salary rate pag nagtatrabaho. May professional, merong non-professional, or yung mga tinatawag mga rank and file, o yung mga tinatawag na kontrata, 'di ba? Nakakontrata lang, or meron naman na nagre-renew lang every 6 months, or meron naman mga regular employee. Pero magsimula po tayo sa rate na at least may basic salary or sweldo. Kumikita ka ng at least 15,000 pesos. Ang 15,000 po medyo malaki na yan sa pag-empleyado kasi mostly alam ko maliit lang, lalo pag first job mo, maliit lang sweldo, or meron na mga professional above 20. Pero mamaya na natin pag-usapan ng pagkakaiba ng mga iba't ibang salary rate. Pero magsimula po muna tayo ngayon sa 15,000 pesos. Let's say nagtatrabaho ka ngayon, ang sweldo mo, nakakatanggap ka, or ang buong sweldo mo sa isang buwan is 15,000 pesos. Pero take note hindi po ibig sabihin 15,000 yung sweldo mo, 15,000 din yung matatanggap mo. Why? Bago pa yan mapunta sa'yo, bawas na yan sa tinatawag nating taxes or with benefits natin, mga benepisyo na kinakaltas, na at least pag nagdating tayo ng 60 years old, meron tayong mga benefits na pwedeng makuha, SSS, PhilHealth, kahit wala kang love life, magbabayad ka ng pag-ibig, di ba? So in short, babayaran mo yan. Hindi mo pwedeng tanggayan yan, especially yung tax natin. Sabihin na lang natin, pag samasamahin natin yan, at least 2,000 a month ang nababawas sa sweldo mo. So 2,000 a month sa benefit and taxes mo. Bukod dyan sa mababawas na yan, or sa mababawas sa sweldo mo, syempre papunta sa trabaho mamamasahe ka. Alangan naman na naglalakad ka mula sa bahay nyo papunta ng trabaho, syempre mamamasahe ka. Magkano pamasahe ngayon? Magkano budget mo kada araw? Sabihin mo, hindi po ako namamasahe, may service kasi ako, may motor ako. Di magagasolina ka rin. Lalo na ngayon ang mahal ng gasolina. Sabihin na lang natin ang pamasahe mo 100 pesos a day, balikan na yon. Mula bahay nyo papunta sa trabaho, tapos sa trabaho papunta sa uwi. 100 per day, times mo sa 30 days, kasi 30 days kang magtatrabaho, 30 days kang papasok, 30 days ka ding mamamasahe. So that is equivalent of 3,000 pesos a month na mababawas dun sa salary mo. Bukod sa pamasahe, syempre kakain ka. Ilang beses ka ba kakain sa isang araw? 3 beses. Magkano budget mo kada kain? Diba? Alangan naman 10 pesos, kinakain mo. At least 50 pesos, pwede na rin. Pero ang 50 pesos sa panahon ngayon, parang ulam pa lang yun. Kasi ang crispy ngayon, ulam pa sa crispy, 40 pesos na chicken pa lang. Ang malupit, ang kainan ngayon, hindi na naglalagay ng service water. Bakit? Para maobliga kang bumili ng mineral water na at least 20 or 25 pesos. Okay? Sabihin na natin 50 pesos, tipid ka, 50 pesos per meal, times 3 meal, umaga, tanghali, gabi. So that is 150 pesos per day, times mo sa 30 days, that is 4,500 a month na mababawas din sa sweldo mo.
Bukod sa pagkain mo sa budget mo, meron ka pang tinatawag na personal needs. Ano yung mga personal needs? Magkaiba ng personal needs ang lalaki at babae. Sa lalaki, gel, di ba? Okay, powder, mga skin cleaner, di ba? Pangmukha. Lalo sa babae, mas marami. Dito, pahid dito, pahid dito, pahid dito, pahid. Ang daming pinapahid, di ba? So, meron pa yan silang tinatawag na buwan ng wika. Ay, di, buwan ng dalaw, okay? Alam nga naman, pampers ilagay mo or band-aid, nako. So, in short, siyempre, gagamit ka ng pads. So, ang daming gastusin, pabango, every month na expenses mo, shampoo, brief mo, panty mo. Alam nga naman, yung panty mo nung nag-aaral ka, panty mo pa rin ngayon. Or brief mo pa rin ngayon, di ba? Siyempre, personal needs mo, personal hygiene. Let's say na lang sa isang buwan, gumagastos ka sa personal needs mo ng 1,000 pesos. Mababawas ulit yun sa sweldo mo. Bukod doon, maglo-load ka pa, internet. Kasi bakit? Alam nga naman, pre-data ka lang. Hindi mo makikita, isisend ng supervisor mo. May sinend sa yung picture, hinart mo. Hindi mo pa naman nakikita, naka-free data ka lang. Diba? Or nag-text sa'yo yung boss mo, nag-smart alert ka kasi wala kang load. Naku, pambihira, baka fired alert ka din pinabukasan. So maglo-load ka. What if may internet ka pa sa bahay or internet mo sa cellphone mo plus pang call mo? Let's say sabihin na lang natin is 1,500 pesos a month ang gastos mo dyan. Bukod dyan, snacks mo, hangouts mo. Sa loob ng isang buwan, at least 2 beses ka mag-hangout. Ano yun? Yung tipong lalabas ka, kain ka sa park, 'di ba, kasama ka trabaho mo, date mo yung mahal mo sa buhay. Alam nga naman, hindi mo man lang paligayan ng 1 araw, 2 araw yung sarili mo. Mabuburn out ka sa trabaho. Stress ka na nga, depressed ka na, hindi mo man lang pasayin sarili mo. At least mag-hangout ka, 'di ba? Inuman kahit 1 beses sa isang buwan, 'di ba? Pasyal ka. So kasama rin din sa budget mo sa isang buwan, kasi pag hindi mo yun gawin, mabuburn out ka, mapapagod ka ng mabilis or tatanda ka ng mabilis. So let's say sabihin, budget natin doon is almost sabihin natin 2,000 a month, kasi 2 times a month, 'di ba? Kada sweldo mo, kinsenas katapusan, 1,000, 1,000, 2,000. Electric bill mo, water bill mo, kasi let's say hindi man ikaw yung buong nagbabayad, pero tutulong ka rin. Example, nakatira ka sa bahay niyo, magbabayad ka ng tubig at kuryente. Kumbaga mag-aambag ka, kasi ang pangako mo nung nag-aaral ka pa lang, nay, pag ako nakatapos, mapa, tutulungan ko kayo. Nagtatrabaho ka na eh. Alam nga, hindi ka makapagbigay naman lang. Let's say nagbibigay ka ng 500 pesos para sa tubig at kuryente. Actually, maliit pa yun eh. Bibigay ka ng 500. So guys, itotal po natin lahat ng ginastos natin, yung mababa, yung mga expenses natin sa buong buwan. Just try to imagine, umabot siya. Basic pa lang yan ha. Basic computation pa lang yan. Pwede pa yan magbago, depende sa budgeting mo. Like for example, imaginein mo, ang total 14,500. Ulitin ko, magkano yung basic salary na pinag-usapan natin? 15,000. Minus 14,500, magkano matitira sa'yo? 500 pesos. Diba? Mahahati sa dalawa. Bakit? Ang salary po natin mostly dito every 15 at 30, hahatiin yan sa dalawa. Congrats, may matitira kang 250 pesos. Medyo nakakatawa, medyo masakit, pero po totoo. Sabi pa nga po ng iba, swerte ka pa nga po kung meron pang 250. Swerte nga po kung may tira pa. Minsan nga po hindi pa dumarating yung sweldo, may-ari na. Tama, mali? So ang katotohanan, ang realidad, kung eto na lang ang matitira sa'yo, 250 or walang natitira, o sabihin natin may natitira 250, paano mo ma-accumulate or mabibili yung mga dreams at goals mo sa buhay? Ang goals at dreams mo sa buhay nagkakahalaga ng 10 million sa 250 pesos. Paano mo mabibili pangarap mo? Paano mo makukuha pangarap mo? Diba? Sabi pa nga, hindi mo pa nakukuha yung pangarap mo, baka ikaw kinuha na. Tama? Masakit man po sa katotohanan, pero yun po yung totoo. Okay? Kaya ngayon pa lang, dapat nag-iisip ka na, nagpaplano ka na, ano ba yung mga options, ano ba yung mga pwede ko pang gawin. Kasi kung eto na lang natitira sa akin, 250, alam nga naman, dublehin mo trabaho mo, 'di ba? Trabaho ka sa umaga, trabaho sa gabi, hindi pwede ganun. So ang solusyon po dyan, maghanap ka ng extra, maghanap ka ng additional income, or maghanap ka ng extra na pagkakakitaan na may sistema. Sistemang ano? Sistemang pwedeng kang kumita kahit ginagawa mo pa rin yung trabaho mo. Yung kahit nagtatrabaho ka, pwede kang gawin yung extra na yun. So yun ang pwede mong gawin. Bakit? Kung sakto lang ang sweldo mo, at least pag kumita ka ng additional, sobra na siya. Pang sobra. So siya yung magiging fund mo, at least mabili mo rin yung mga
additional na or mga goals at dreams mo sa buhay. So ngayon pa lang, ano ba ang nasa isip mo na additional at extra na gagawin mo ngayon para maisa katuparan ang pangarap mo? Kung wala ka pang naiisip or wala ka pang naplaplanuhan or wala ka pang alam, guys, may alam ako. May alam kami at proven and tested na bakit unti-unti na namin siyang nakukuha ng dahil lang sa system na ginagawa natin. Pwede mo siyang gawin kahit ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, empleyado, tambay, wala pong pinipili. Pwede po sa opportunity na ginagawa namin at kahit isabay mo sa kung ano ginagawa mo ngayon. Ito po ang isa sa pwede mong gawing tsansa mo para may sa katapuran ang pangarap mo. Uli po, my name is Aljun Belarido. I'm a life coach speaker of Trends Direct Sales Corporation. Thank you po and God bless. Pag meron ka pong gusto mo pong malaman kung ano po yung sinasabi ko, i-message nyo lang po ako at tutulungan ko po namin. God bless po.